Nagbabakasyon ako noon sa probinsya ng lola ko sa Quezon. Isang hapon dahil sa sobrang init ng panahon, naisipan kong sundan ang itinurong direksyon ng pinsan ko papunta sa isang ilog na malapit daw sa bahay. Mga 10 minuto lang daw iyong lalakarin sa may likuran, sa gitna ng mga taniman. Maganda raw kasi doon at malamig ang tubig ayon sa kanya. Sinundan ko nga ang mga pilapil at dumaan sa niyugan hanggang sa marating ko ang sinasabing ilog. Hindi ito kalakihan, may mga kawayan sa gilid at malalaking bato. Malinaw ang tubig at tahimik ang paligid. Wala akong ibang nakitang tao. Tamang-tama para magpalamig, naisip ko. Wala akong anumang ideya tungkol sa mga kwento ng kababalaghan na maaaring mayroon sa lugar na iyon. Isa lang itong ordinaryong ilog para sa akin. Umupo ako sa isang malaking bato, hinubad ang tsinelas at ibinabad ang mga paa sa malamig na tubig. Napakasarap sa pakiramdam. Habang nakaupo at nakapikit pa nga sandali, may napansin akong isang lalaki sa kabilang pampang, sa bandang medyo malalim na siguro. Nakatayo siya roon sa tubig na hanggang dibdib, nakatalikod sa akin at nakasuot ng lumang damit. Hindi siya gumagalaw, na para bang may tinititigan sa ilalim ng tubig. Noong una, inakala kong mangingisda lang siya o naliligo rin. Ngunit nagtagal siyang hindi kumikilos, kaya nagsimula akong magtaka. Naisip kong baka kailangan niya ng tulong. Sinubukan kong tawagin ang pansin niya nang medyo malakas. Itinatanong ko kung maayos lang ba ang kalagayan niya. Hindi siya gumalaw o lumingon man lang. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang lumubog sa tubig. Akala ko'y sisisiring niya ang kung anumang tinitingnan niya. Hinintay ko siyang lumitaw muli, ngunit lumipas ang mga segundo. Lumipas ang 1 minuto, pero wala na siyang pag-angat. Bigla akong kinabahan. Tinitigan ko ang lugar kung saan siya huling nakita. Walang anumang palatandaan na may tao doon. Walang alon, walang paggalaw sa tubig. Nagsimula akong mag-alala. Naisip ko ang posibilidad na nalunod siya. Sinubukan ko ulit siyang tawagin sa pamamagitan ng pagsigaw, ngunit wala pa ring tugon. Isang kakaibang lamig ang naramdaman ko sa kabila ng mainit na panahon. Naramdaman kong kailangan ko nang umalis doon. Dali-dali akong umahon, isinuot ang tsinelas at halos patakbong bumalik sa bahay nila lola. Habang nanginginig pa rin ang aking mga tuhod. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Sinalubong ako ni lola at agad niyang tinanong kung ano ang nangyari sa akin. Isinalaysay ko sa kanya ang buong pangyayari. Ang lalaking nakita ko sa ilog, ang paglubog nito, at ang hindi na nito paglitaw. Inilarawan ko rin ang itsura ng lalaki at ang eksaktong lokasyon sa ilog kung saan ko siya nakita. Nakita kong nagbago ang ekspresyon sa mukha ni lola. Bakas ang pag-aalala habang nakikinig siya. Nag-antanda siya ng krus. Pagkatapos kong magkwento, tinanong niya ako upang kumpirmahin kung saang parte ko raw ba ng ilog nakita ang lalaki. Partikular kung iyon ba ay malapit sa malaking pabilog na bato sa tabi ng kawayanan. Tumango ako at kinumpirma kong doon na ang lugar na iyon. Napabuntong hininga si lola. Ipinaliwanag niya na ang bahaging iyon ng ilog ay kilala talagang malalim at may malakas na agos sa ilalim o pusod. Ikinuwento niya na may matagal nang usap-usapan sa kanilang lugar tungkol sa isang magsasaka na nalunod mismo doon. Mga 20 taon na ang lumipas. Ayon pa sa kanya, may mga pagkakataon daw, lalo na kapag bandang hapon, na may mga nakakakita pa rin sa magsasakang iyon na nakatayo sa parehong pwesto sa ilog. Bago ito biglang naglalaho, nilinaw niyang hindi naman daw ito nananakit, ngunit talagang nagpapakita raw ito paminsan-minsan. Noon lamang pumasok sa isip ko ang katotohanan.
Ang lalaking inakala kong nalunod habang pinapanood ko ay matagal na palang pumanaw. Ang kaluluwa na pala nito ang nasaksihan kong dahan-dahang naglaho sa ilalim ng tubig sa ilog na iyon.